Dumaan lang ako dito sa farm 1 tsaka yung farm 3. Ito na po yung farm 3. Meron ng mga muhon sa subdivide yata. Yan. Hindi ko alam kung ano yung plano ng may-ari. Ayan o, tinambakan na. Tinatambakan na nila. Siguro yun, subdivide, bebenta ng per lot, tapos tataasan nila. Ang problema kasi meron pa akong 4 na buwan dito. August pa to May, June, July, August. August pa yung matatapos ang arkila nito. Bala ko sanang lagyan ng okra para kahit yung pang-arkila lang, yung pang-renta lang, mabawi ko. Ayan, naglagay na sila ng muhon. Nakatayo na nung sinabi sa akin. So sabi ko, i-refund ko yung 4 months. Kasi bala ko pa sanang lagyan So hintayin natin yung may-ari kung ano yung magiging desisyon. Pwede pa sanang makahirit ng isang okra dito Ang okra kasi 3 months lang yan 3 to 4 months lang yan Baka sakali, pero hindi na pwede. May tambak na So tinawagan ko yung may-ari. Sabi ko, paano ka ako yung usapan natin? Nahihiya nga daw sila kasi naglalagay ng muhon, yung nagsukat, hindi nila alam. So ang sabi ko, labas ako dun sa usapan nyo. Ang usapan natin hanggang August kasi to. So sabi ko, kung hindi ko na pwedeng tamnan, i-refund ko na lang yung 4 months. Sayang din yun, 10,000 din yun. So hintayin natin kung ano yung magiging response tong may-ari, kung nakaka-refund tayo ng 4 months. Ay, kataas. Yung mga alaga ni tatay, dumami na naman. Marami ng manok, marami na namang pabo, may bibe. Napaparami ni tatay. Ito yung mga kambing natin, malulusog naman. Merong nadagdag na yan, 1, 2, 3 yan 3 yung nadagdag. Kaya lang tuyo na yung farm 1. Ayan po yung farm 1. Bala ko sanang patubigan para tumubo yung damo, pastulan. Isa pa to, di ba? Kung patutubigan lang to, pastulan ng kambing, mapapakinabangan ko pa rin yung farm 3. Ayan, ito yung tuyo. Malaki na yung mangga ko Isang taon pa mamumunga na yan. Ano yan almost 4 years na mahigit, magpa 5 years na. Ito na yung farm 1, dry na dry. Nakakamiss din ang farm 1 nakakamiss ang farm 1. Ito pa isang manggaw, ay 2 pala. Nakakamiss ang farm 1. Pag nagkaroon tayo ng budget, patatambakan ko rin to kahit lang, isang pie lang, 1 feet lang ang itataas niya para pwede nating tamnan. Malaki din kasing gasto sa patambak. Biro mo tong kalahating hektarya na to, patatambakan mo. Kaya yung sa kabila na to, yung tinatambakan, ako milyones ang uubusin yan. Kung sa bagay, kung gagawing subdivide naman, madaling mabawi yan. Baka 2 pwesto lang yan, 300 square meter, bawi na yan. Ayan, yung kubo okay pa rin naman siya, walang bukbok, walang anay.
Nagulat ako doon sa ano namin dito, sa bill ng kuryente. Bill ng kuryente namin dito 190. Ba nung isang araw binayaran ni Mrs. 500 daw. Hindi lang nagdoble. Hindi naman kami nagbubukas ng ilaw na kuryente dito, puro solar Sa bagay minimum siguro yung 120 ganun. Kaya lang yung 500 nakakagulat. Wala namang gumagamit. Okay, so sana magkaroon tayo ng budget para dito. Sana tumama tayo sa mga tanim natin doon sa Dream Farm para maiayos din tong farm 1. Maaga bang na memorisyo? Ba talagang dito pa kayo nakipag tayo sa... Dito na rin pala sila tumutok to. Dinadalan din kami sila Kuya Pade. Saan? Fishpan. Sa fishpan. Hindi naman nga. Yung kalamansi niya maganda kasi. Yan ako para tumutok Umina din daw po yung ano nila. Hati na lang yung hose yung lumalabas. Oo. Ngayon, naka-3 litro sila, 3 tubig lang ang natubigan sa 3 litro na gasolina. Pare sa poso. Oo, dyan sa poso. Dyan pare, 3 litro na yun. Dyan, saglit lang yan. Palagay ko baka di 5 tubig pa yung patutubigan nila. Wala na yata yung nag-o-okra dito, hindi na yata... Wala na, pinabayaan na. Kaya tatabunan na lang daw. Hindi tumama Wala nga pala si Patrick, natrangkaso. Sobrahan ng lamig nung mag-swimming kami. Ang ulam natin yan. Bangus. Morning, good morning! 7:30 parang ano na, tanghali na. Bakit tanghali na talaga Ibig sabihin mainit na. Good morning, good morning. Ala nang asukan. Meron kang binili ito. Kuha ka? Sige. Nais namin kumuha. Mantika ang kinuha Malakas talaga sa mantika sa inyo. Hindi, malakas talaga sa mantika ito. Dapat sa'yo yung non-stick Hindi na nilalagyan ng mantika. Ayan guys, kukuha muna po tayo ng kahoy. Nauubusan po kami ng kahoy. Ayun po ay kukuha muna ng pantangab. Pantangab niya. Sabi po. Yun na rin. Sabi na rin. May diesel naman. Malapit na yung ulan dito sa amin. Kahapon daw umulan sa Bulacan, sa Kamanaba. Shoutout dun sa nag-comment. Bagay kahit si May sinabi niya na sa Bulacan dinaanan nila malakas daw ang ulan. So sana susunod sa atin naman. Para makapagtanim tayo dito ng maaga. Pare, ingat ka ha, baka itaas mo ka, may injury ka ng 10 taon dyan. Talagang bumibira ako. Asan ba? Asan ba? Wala. Ito na, kinuha mo atay makineta rin Kain uwi! Pagamit ng bag. Ay pare, baka ando sa bag.
Nakita ko doon ka. Sino kaya naglagay to? Sa sobra sino, pati makineta na tabi. Mas mainam na yung gano'n kaysa doon sa... Hindi mo mapapandar pa rin ng disati yan. Abay, mahirap pari paanda rin ng satire. Malaki na ginanda nung baging niya buhat nung dinana na lang namin sa sa foliar. Kahit na mainit ang panahon, foliar na lang. Yung insecticide nito napakatabang. Baling magmatusok siya. Importante mapaganda po natin muna yung baging. Hindi na muna yung ating paligid dyan yan. Tabasin nga natin. Kaya may gauge tayo yun. Pang-apat na araw ngayon. Yung bago madalas ko. Yan, nakayari na po kaming mag-spray kanina. Tapos gagras kasi rin po. Tapos nasabayan na po namin ng tubig lahat ng nalilinis. Para po ring naka-recover po na rin, magdire-diretso. Ayan, kung makikita nyo po yung ilalim nyan, talagang nakuha ng init. Ayan po yung mga supang niya. Oh. Ayan, maganda na pong klase yan. Ayan, may bunga. Oh. May mga bunga. Pero yung dati niyang mula rito, yung pag-sete niya, nakuha ng init. Kaya kailangan maalagaan siya ng tubig. Tapos sa isang tubig ko niyan, lalagyan po natin siya purong nitrogen naman na abono. Oo nga, kaya nga Padas, oh. Padas tawag. Pangasinan yan, di ba? Lingayen. Oh, kain tayo. Pritong talong. Yan. Tsaka bagoong. Pagas na dito. Bumunod ka saan? May manamit. Masili ni Papa. Ito na. Talong pag mahal, masarap. Madayang lang kamo. Yun nga yun. Kasi pag mahal, madalang. Madalang bibili nila. Hindi na makakabili madalas. Pag mura, sawa-sawa ka talaga. Bagsa. Meron na mga patanaw yung talong. Malapit na tong maglabas ng bulaklak. Meron na mga lumalabas na buko eh. Kaya lang talagang pati yung dipol namin hirap na maglabas ng tubig. Kaya humihingi ako ng ng konting ulan eh. Ano.
Dati yung buong isang linggo wala kang makikitang ulap, puro sikat ng araw. Ngayon medyo kumukulimlim na. Baka pagtapak ng Mayo, unang ulan ng Mayo, kaganda yan, bubulas yan pag nakaulanan yan. Maganda ng tanawin. Yung mga naunang bumulas, meron ng nilalabas na buko. Yung balag natin, mamayang hapon tayo bibira dito. Sana nga po magkatotoo yung mga kino-comment nyo na nakakalula yung gastos, nakakalula din yung magiging harvest natin. Sana matuloy, matupad. Magbilang anghel po sana kayo. Dahil malaki-laki na yung puhunan natin dito. Gumawa na ng daan si Daki dito. Ayan, daan ng tricycle. Sira na yung post digger namin. Yung isa kong post digger hindi ko na nakita, hindi na naisoli. Sana nasa hiraman yun eh. Wala na yung tornilyo nya. Magawa na lang ng panibagong handle. Baligtarin ko na lang yung handle nya, pwede pa naman to. Natutuyuan na yata yung dipwell natin. Mahina na po yung bug eh. Mahina. Sobrang init po siguro. Okay na tong kabila, napalitan ko na ng tornilyo. Ngayon ito ang kailangang may tornilyo, kasi pinalitan lang ng ng pakongero luluwag talaga yan. So, makabili na lang ng tornilyo para may magamit natin. Hindi kasi pwedeng pako dyan, patagalan luluwag, masisira lang din. Na siya. Yung kasing makinang ginagamit namin, kailangan mo pang iahon yung lupa. So sakto-sakto to, hindi mo nakakamay yan.
ito na yung grafted, malinis na. Madali ng patubigan. Ayan, napatubigan na yan kanina. Kasana yung lupa. Tigmak. Yung tigmak na yan, 2 araw. Hanggang bukas ng hapon, tuyo na yan. So patutubigan ulit natin. Alagaan na lang natin sa tubig. Saka pataba. Walang tigil yung makina natin. Pasensya na kayo, medyo maingay. Yun, oh. Masyadong bangos. Bawas-bawas pa ako dito kahit mga ilang butas pa. Inasikaso lang namin yung grafted. Nilinis namin grass cutter tapos pinatubigan. Baka sakaling gumanda. Saka ulan ang pag-asa nun. Papatabaan natin pag malinis na. Mapatapos na silang mag grass cutter eh. Lalagyan natin ng nitrogen. At kanina hindi na ako nakapag-vlog sa sobrang init. Kaya nakumpleto ko na yung kilo ng kubo. Ay. Yeah. Okay. Meron na to eh. Yan oh. Okay. Ano na lang to? 10. Siyam. Raos na. Di kaya maging gansal yan nyo. Saka mamaya pagdating sa dulo malibi lang natin. Kakaroon na sudya. Halika rito, tingnan mo yung nilagay mo. Paligtad to. Paligtad to. Puno yan. Yan ang puno yung nasa taas. Basta masinsin ang buko, yan ang puno. Yan, puno yan. Bukas balikan mo. Eri pa isa. Puno yan. Kaya nga. Basta tuwid daw eh, baligtad naman. Titingnan mo tong ganito, basta ito nakapataas. Yan yung taas, ito yung baba. Walang lang debit, walang baligtad. Wait eh. May paragol na. Ito eh. Hindi sana ba, kanya mo matagol eh. Masyadong malaki yung hindi na namin nilagay. Kaya ako nagpipigil sa gastos dito. Pala ko nga sana magpatayo pa ng isang deep well dito. Baka mahirap na, baka magbago yung isip ng may-ari, di ba? At sana kung patatapusin yung kontrata isang taon, okay yun. Kaysa dun sa hindi tatapusin, bigla na lang magbabago yung isip. Kaya mahirap din. Tayo na hinay muna. Kung hanggat maaari
yung mga kailangan, hindi naman sobrang kailangan, pwedeng gawa ng paraan, hindi ko muna binibili. Oh, nakapaikot na oh. Ralas na ninyo. Malamang kasaway niya po to. Nagaya kami Sanay yan. na tayo dyan, Lan. Oo, ganyan lang yan. Sa una, hindi pa kasi Nung, tayo natutunan. nung una nakuha namin to 2 hektarya. Naku, sabi ko, ang laki, luwag. Eto. Ito 4 na hektarya, dumoble na. Okay pa rin. Malay nyo, susunod. Susunod, 6 na hektarya. Oh, 5 hektarya naman sa susunod, 6. Diba? Unti-unti lang. So, kita-kita tayo bukas guys. Maraming salamat. Sorry, Jet.